Bago natin ipagpatuloy yung session, siyempre, gusto na natin batiin ang ating buting presidente, si Ma'am Maribel, Rizo, ng Pilipinas Star ngayon. Good morning, Madam Good morning Beth. po. And also to our Bulgar Sports Senator, Ma'am Nimpa Miano. Good morning, Ma'am Mimpa. Good morning. Yan. Pero yan, malipat ulit tayo kay Ma'am muna, kay Ma'am Ara, siyempre. Ma'am, ano bang, siyempre, na nagtuturo ka, na ibibigay mo yung mga natutunan mo sa pagko-coach. So, paano pa nagsimula? Tulad sa kanina, parang nagka-IB ka mo raw. So, paano ka nagsimula maging coach? Ano bang naging ano mo? Naging athlete ka muna ba? O tinulak ka rin ba ng magulang mo para maglaro? Ano bang nag-push kayo para mag-pursige sa pagpasok sa sports? Bali po, originally, ano po ako, ballet coach and Aikido, black belter po talaga. Then, dun po kung saan ako nagka-Aikido, meron pong wushu classes. Tapos dun po ako na-inspired. Bukod doon, sa mga YouTube videos, kailangan Chan Louis from Malaysia. Yun po yung napanood kong unang video ng wushu. Tapos I fell in love with it. Sabi ko, gusto ko din gawin ulit. Kasi then from there, nag-compete na, natutunan ng routines until sa after pandemic, gumawa na ulit ng bagong demo team. Tapos ito po, nag-compete na ulit. Ayun lang. Singit ko lang konti, Coach Ara. Kasi meron kayong Aikido class sa Yes, inyo po. sa Fisher Mall at yung presidente ng Aikido Philippines is also Yes, po. handling classes. So, kumusta yung Aikido classes na ngayon? Opo. So, bale, after ng basic classes ko po kasi 11 a.m. Tapos 12:30 p.m. po, si Sensei Chris Buenaseda po, head ng Aikido Philippines. Siya na po yung nagtuturo ng advanced classes. So far good po. Maganda po na nakakapagpatuloy yung mga Aikidokas with their training. So sana dumami pa po kami. Okay. Ayun po. Coach Kim. Thank you, Coach. Balik tayo kay Sir Paolo. Yan, Sir Paolo, yan. Kasi yan, uso naman ngayon yung mga combat sports, lalo na ngayon. Itong March na to, syempre, Women's Month. Yan, Women's Month. Sir Paolo, kasi napasok tayo tungkol sa combat na rin, MMA. Ano bang pwede nating maiano sa mga kabataan? Syempre, nauuso yan katulad nila. Gusto nila ng Kung Fu Panda, gusto nila ng mga sino-sino pa mga cartoon character. Sa inyo sir, siyempre, ang sambo meron din tong combat Bukod sa sports sambo, meron din combat sports. So sir, paano pa natin maihikayat yung mga kabataan natin para mag-join sa sambo as combat naman? Yun nga, yung mga MMA practitioner natin, ito lang po ang ipapayo ko before going to professional fight. Alam naman natin kung gaano ka hirap itong combat sport, especially nitong MMA. So, lahat ng aspeto kasi dapat pag-aralan. So, before going to the professional fight, ito ang mas maganda magsambo muna, combat sambo. Kasi dito mo mahasa yung iyong throwing technique, grappling, lalo na dito sa mga ground technique, yung mga leg locks and yung mga joint locks. Ang daming joint locks ng sambo kasi kasali ang paa. So, yun ang maipapayo ko doon sa mga ambition to fight a professional fight. Mas maganda as a stepping stone is the sambo. So, kasi ito very safe. Maliban sa may mga may mga protective gears. So, yun mahahasa mo yung skills mo before going to the professional fight. Thank you, sir. Thank you. Sir, follow ko lang kasi Women's Month nga sir. Ano ba pwede mong masabi ngayon tungkol sa mga kababaihan, syempre, na sasali or normally, pag mga sumasali ng combat sport, gusto niyan, defense yung sarili nila. Ano ba yung masasabi niyo, sir? Yes, yun. Maganda ang self-defense ito because this is a hybrid martial arts. And siguro, not only self-defense at saka yung
physical fitness. Physical fitness kasi alam mo naman, gagaling tayo ng pandemic, di ba? Maraming ang dami nagka-overweight doon eh. Ako nasira din yung diet ko doon eh. So, yun, kailangan natin ng physical activities. So, para maging healthy, every morning, training. Yun, papawis ng sa hapon, meron tayong sparring, di ba? So, ina-invite ko yung mga kabataan, mga kababaihan sa women's martial arts na mag-join kahit anong martial arts, traditional martial arts ba yan, or ito nga hybrid martial arts. Ang importante may activity yung ating katawan, pawisan. Ayan lang po. Thank you. Thank you, sir. Coach. Bali, same sentiment din po. Pinaka-important talaga yung physical well-being. Tapos, Wushu Taoli po kasi is a non-contact, hindi siya masyadong combat sport kasi individual performance siya. So, yung mga traditional routines, including Tai Chi as well, maganda siya for all ages siya. Ayun, to increase yung well-being, yung health, pinapromote niya. Actually, yung mga dati kong classmates sa Tai Chi are cancer patients using it as a physical therapy. So, meron talagang something therapeutic with Tai Chi. I recommend it. Pero when it comes to self-defense, especially this Women's Month, I think po it's really Aikido, which is a self-defense martial art. Kasi yun talaga, paano tumakas, paano tumakbo, paano ka mag-evade ng saksak or punches. Ayun, so harmony and evasion po talaga yung pinapromote ng Aikido. Ayun, thank you, Coach. Last question para lang. Kasi total naman nasabi natin yung fitness and Sir, Sir Pao, Sir Coach, wala ba tayong plano na parang sabi nyo kanina kung sino yung makapasok para ma-invade natin ng DepEd or gusto nyo bang makapasok siya sa parang parte ng physical education ng mga kabataan ngayon? Ano pong pang-plan natin? Meron pa tayong move na gano'n? Yes po, nag-umpisa na tayo doon sa Davao. Meron tayong mga school-based club. Yun nga, and dito sa Manila din, dinadahan-dahan natin. Actually, hindi nga dahan-dahan eh. Massive grassroots program ang ginawa ng Sambo. Ngayon lang, medyo na-busy tayo for our international tournament. Yun nga, at saka may hosting pa tayo this year. Pero yun, pupunta dito ang batch of trainers. Dagdagan natin yung mga coaches natin, dagdagan natin yung kanilang kaalaman, training, and yun, lahat sila i-destino doon sa mga probinsya para to propagate our martial arts, Sambo. So, yun ang mga naka-line up na mga activity natin. May Bacolod, may Cebu, may Cagayan de Oro, Davao. So, probinsya lahat, may mga, ano pa yun, Kusye? Meron pa, Bacolod, no? Bacolod, no? O, yun. Sa Dumaguete pala, sorry. Sa Visayas din, Dumaguete. Yun ang mga areas na ginapokusan natin ngayon. Kasi, siyempre, gusto natin na dumami din ang members. Pero actually, mabot na tayo ng kasi we have our isang first vice president ko si Jim Lito. Meron siyang, computer, IT. So, meron na tayong more than 1,000 members in all over the Philippines. So, napakasaya. Nagsimula lang itong group natin, napakaliit lang natin, galing Davao, pumunta dito sa Manila, nandito sa Lasal, may sa UST, ngayon may bago, mag-start na yung Binil. So sa Davao, mga elementary school, mga public school, and yun nga, ibang probinsya. So right now, presently, we have 1,000 plus members. Very happy na po ako doon sa every year, madagdagan, 1,000, okay na yun. Masaya na ako doon sa target natin. Alright. Thank you so much. Alright. Thank you so much, Coach J. Balik po tayo.